to dinideny ni PBBM na hindi siya ang may utos ng mga galawan ng DOJ, ewan ko na lang kung sino. Well, hanggat hindi binubulgar ni PBBM kung sinong mga nasa likod, mga taong nasa likod dyan, iisipin natin talaga na, well. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tantabunan PH channel mga kababayan. And nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay May 23, 2025, araw ng Biyernes mga kababayan. Weekend po at huling araw ng trabaho sa gobyerno mga kababayan. Di ba? So, merong ibang ahensya ng gobyerno na 4 na araw lang nagtatrabaho mga kababayan. Well, anyway, tayong mga nasa pribadong pamahalaan, pribadong kumpanya mga kababayan, hanggang Sabado tayo. Anyway, eto ano pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Kung kahapon, nanawagan ng Pangulo PBBM na courtesy resignation sa lahat ng kanyang cabinet members mga kababayan. Okay? Parang merong overhaul dyan sa executive branch. Okay? So anong pag-usapan natin ngayon? Nako, ito, Attorney Topacio mga kababayan, matapang na binara si DOJ Crispin Remulla mga kababayan at ang buong DOJ. Kasi ginagamit daw mga kababayan sa politika. Mag-comment kayo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Ginagamit daw itong DOJ. Ginawa daw bilang weapon para sa pamumulitika ng PBBM administration. At ito mga kababayan, pakinggan natin kung anong sinasabi ni Attorney Topacio dito. Okay, so by the way, bago natin i-play mga kababayan, paki-like and share po na videos natin and then paki-subscribe na po sa ating channel. Teka lang. Nasaan na yan? Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na palakpakan tayo dyan. Okay, maraming salamat sa lahat. Okay, ito na. May 4 na minuto pa tayo. Ala! Alam nyo, unang-unang tanggapin yung resignation. Si DOJ Secretary Boying Remulla, hindi for anything else, nothing personal, ngunit na-politicize po ang DOJ. Yun lang. Ang DOJ pinagtatakpan yung warrantless arrest kay Duterte. Ang DOJ ang nagpa-warrantless arrest kay Cassandra Leong. Inamin ito, hindi sub judice ito. Kaso ni Cassie Leong, hindi ako pumupunta sa merits ha. Pumupunta lang ako. Kinross-examine ko yung NBI agent na nag-aresto kay Cassie Leong. Inamin niya. Inutusan silang mag-aresto. Walang pinakitang warrant. Wala silang warrant nung inaresto si Cassie Leong. Hindi nila turn-over sa house. Bagamat ang nakalagay, wala pong warrant arrest order for contempt. Na nakalagay doon, kapag arestuhin mo, i-turn over mo sa house. Bago sasabihin nung NBI agent, hindi po namin malaman kung kanino to turn over Ayun na. 5 araw mong dinetain sa NBI, hindi mo alam kung kanino to turn over. Ayun ang house, ang laki. Pakinggan niyo yan mga kababayan ha. Personal experience po niya ni Attorney Topacio mga kababayan. Cross-examine niya yung agent. Kalahating oras lang from NBI headquarters, dalhin mo sa house. Dalhin mo sa Sergeant at Arms. Huwag mo sabihin walang Sergeant at Arms ang house ng 5 araw. Kalokohan yon. Yun lang. Ginawa nyong normal. Ginawa ng DOJ na normal yung pag-warrantless arrest, pag-abuso ng search warrant katulad ng ginawa sa Kingdom of Jesus Christ at sa Pamilya Teves. Ginawa nyong normal yung paggamit ng prosecutorial powers ng DOJ para tuligsain ang inyong mga political enemies. Yun, kung gusto nyo makarestore ang konting kredibilidad nyo, Mr. President, tanggapin nyo yung resignation ni Secretary Boying Remulla
Remulla, wag si John Vic ha, maayos po yun. Opo. Sa tingin ko naman Yung more or kapatid. less, oo. Yung kapatid. Oo. Okay. Boying kilala ko ito, maayos ito Hindi, napagod lang ho yun. Baka umakyat yung kapangyarihan sa Utak. utak. Meron ganun. yung Secretary of Agriculture nyo, Kengkoy, pasensya na ha. Anak yan ng isa kong malapit na kaibigan. Yung tatay niyan, si Francis Opo. Chu Laurel ay aking kaibigan. Matagal, dekada. Pero sorry, partner Francis ha, dapat tanggapin na rin yan. Oo, marami po dyan dapat tanggapin pero ito lang naisip ko. Ngayon, merong sinasabi si Chairman Garcia, hindi naman daw siya gabinete. Tama naman yun. Ang COMELEC ay independent constitutional. Anyway, ito mga kababayan, pag-usapan natin ito ng mabilisan. Maiksi lang itong video natin mga kababayan. Ito lang, discuss lang natin yung mga puntos na sinasabi dito ni Atty. Topacio mga kababayan. Ako personally, honestly mga kababayan, bago pa ito inilabas sinabi ni Atty. Topacio, nakikita ko na rin na itong DOJ, NBI, at iba pa, karamihan dito sa executive branch mga kababayan, mga ahensya ng executive branch, ay ginagamit ng weapon, okay, para kalabanin yung mga kalaban sa politika mga kababayan. At ito na nga, ilang personal na experience ni Atty. Topacio, binulgar na niya dito. Nang una yung warrantless arrest kay Cassie Ong. Imagine niyo yan mga kababayan, 5 days kang ikinulong. Di ba? And hindi tayo abogado, sa pagkakaalam natin na kahit 1 minute, 2 minutes kinuha yung freedom mo, kalayaan mo, bawal yan. Okay? And yet ito 5 days, walang warrant. O kapag walang warrant, hindi ka pwedeng i-detain sa pagkakaalam ko ng 24 hours mga kababayan. And yet ito, 5 days, imagine niyo yan, walang warrant. Ang meron lang contempt order. Kasi bakit? Kung natatandaan ninyo, si Cassie Ong yung magandang witness, resource person, yung may involved sa Pogo, naging witness yan naging resource person kasi isa sa mga suspect daw. Again, may involvement sa Pogo nga mga kababayan. Yung nagkaroon ng love team doon sa Quadcom. Si Cassie Ong yon, yung babae, and then si Attorney Google. Si Dan Fernandez, yung nagpa-cute-cute si Dan Fernandez mga kababayan. Yan yung time na yun. Kinontent nila si Cassie Ong, and then yun nga, nawala. Umalis ng bansa. Hinuli. And then ito pala, krinus-examine pala ni Atty. Topacio yung mga agents na humuli mga kababayan. At ito na nga, umamin na hindi nila dinala doon sa House of Representatives, dinitin nila without warrant. Okay? At sino pa? Kay PRRD. 'Di ba? Sila yung nagsilbing anong tawag nito? Court. Judicial authority. Sila yung nagsilbing judicial authority. Kasi kapag dadalhin yan, sigurado tayo na sigurado tayo na kapag dadalhin nila si PRRD sa tamang judicial authority, hindi yung DOJ, alam natin na hindi madadala si PRRD doon sa Hague, mga kababayan. Okay? So, ano ibig sabihin yan? At marami pa ito, yung sa KOJC at sa itong kay Teves, mga kababayan, sinasabi. Well, kay Teves, hindi tayo familiar. Sa KOJC, nasaksihan din natin. Diba? So, ako, honestly, mga kababayan, hindi ako miyembro ng KOJC, yet yung nangyari nung time na yun na kung saan naghukay sila sa loob ng KOJC na wala man lang permit, medyo kaduda-duda na mga kababayan. Diba? So ito na nga, nakikita natin dito na mukhang ginawang weapon yung DOJ mga kababayan
para tugisin yung mga kalaban sa politika. Okay? So, kapag away sa politika, okay lang naman kapag nagbabatuhan kayo ng mga salita, minsan mayroong nagbabatuhan ng mga kaso, kasi kapag go beyond the law ng mga kababayan, well, natural na kasuhan mo. Okay? Natural lang yan. Pero kapag ganyan, ginagamit mo yung isang ahensya ng gobyerno, gginagamit mo ang pera ng taong bayan para tugisin yung mga kalaban mo, ibang usapan na yan. O, di ba? O, katulad ng ginagawa ni Romualdez. Okay, yun nga, napatanong tayo sa kahapon, sa isang video natin kahapon mga kababayan, kung sino kayong mga taong nag-recommend ng mga cabinet secretaries na ito at bakit parang nag-overhaul ngayon. Kasi, meron naman talaga yan, hindi naman kilala ng presidente yan lahat. May magre-recommend lang naman dyan. Kaya nga nakikita natin dito na mukhang merong nag-recommend na kung saan yung pattern ng galawan nila ay konektado. O halimbawa, pagpa-impeach kay VP Sara, anong ginamit? Pera ng taong bayan, hinustage para ma-impeach si VP Sara sa House of Representatives. Di ba? Sinong leader doon? Of course, alam niyo. At ito, yung DOJ, yung BI, sino pa? Yung ibang ahensya ng gobyerno. The same thing sa Department of Agriculture, katulad ng binanatan dito ni Atty. Topacio. Ginamit yung pera ng taong bayan para makapag-take advantage sa politika. Halimbawa, yung sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas, subsidized naman yun, yung 13 pesos doon. And then ito, DOJ. Okay? So ito, matindi itong revelation ni... Ako honestly mga kababayan, nakikita ko sana itong si Boying Rimulya na magaling sana ito. Kaso lang, nagamit sa politika, unfortunately. Okay? And then, ito pa, may isa pang issue din ako mga kababayan na ipipresenta sa inyo. Okay? Kung natatandaan ninyo, anong tawag nito? Nasa na nga ba yun? Di ba ilang araw lang, may lumabas na scam issue doon sa Cebu mga kababayan. Di ba? May lumabas na scam. Mga scammers na akala mo ay call centers pero scam hub pala mga kababayan. Okay? And sa Cebu yun, na-discover nila. Kung napanood nyo yung buong video mga kababayan ng original uploader, yung hacker, may parte doon na sinabi niya na nag-report siya sa dalawang ahensya ng gobyerno. At ang isa doon ay ang Department of Justice. Kung hindi nyo pa napanood, unfortunately, ipapakita ko sana dito yung parte na iyon. Pero ito, ano na nangyari? Ito na yung video ngayon. Video unavailable na mga kababayan. This content is not available in this country, domain due to defamation complaint. Di ba? Ganyan na yung nangyari mga kababayan. Well, anyway, sige lang, pag-usapan lang pa rin natin. Bakit natin insert dito ito? Kasi mga kababayan, imagine niyo yung hacker na nagbibigay ng ebidensya, nag-report, may detalye doon sa DOJ, ang trabaho lang ng DOJ, i-entertain yung report at ibigay doon sa tamang ahensya. Pero anong ginawa ng DOJ mga kababayan? Wala. Nireplyan lang nila yung hacker, sinabihan lang na mag-report sa local authority. Ganyan. I don't know kung tama ang term kung gagamitin. Honestly, napasabi talaga ako nung napanood ko yung video. Napasabi talaga na napakabulok. Napasabi talaga kung ang bulok talaga nitong DOJ na ito.
Imagine ninyo, binigyan na ng information, libreng information yan, merong ebidensya, and yet walang action. Walang ginawa. Kasi ang dali lang naman nun, di ba? Oh, may report, pwede mo sabihin, okay, oh, maraming salamat sa report, maraming salamat sa ebidensya, i-relay namin ito sa tamang ahensya. And yet, ang sabi pa ng DOJ, kayo mag-report or i-report ninyo sa local authorities. O, di ba? It's so disappointing, mga kababayan. Makakahuli na sana ng yun ng scam hub, ng mga agents na ng scam ng scam, ano ba tamang word nito? Oh. And yet walang action na ginawa. Nung nag-viral yung video, doon pa sila nag-action. At ngayon nawawala na yung video. Well, anyway, I think yung pang-hack, cybercrime nga naman yun, di ba? Sa pagkakaalam ko, mga kababayan, so bawal yan. Pero itong nang-hack, ang intensyon niya ay maganda, at least may ebidensya kayong nakuha. Di ba? Oh, well, di ko alam. I think hindi naman siguro admissible yan kasi hinak mo illegally. Pero, well, intelligence report na yan, libre. Pero kapag yung mga halimbawa mga vloggers, nagsabi lang ng against sa gobyerno, ang bilis umaksyon. So anong tawag niyo dyan? Di klarong-klarong pamumulitika. Kasi yung ibang fake news na inilabas ng ibang vlogger at pabor sa kanila, hindi inaksyonan. Yun lang action na nila, yung kapag hindi pabor sa kanila. Ano masasabi nyo dyan tungkol sa DOJ? Diba? At eto, kahapon din naglabas ng statement si Crispin Boying Remulla, mga kababayan, na ano tawag nito? Secretary ng DOJ. Mukhang inamin naman talaga niya. Ito, tingnan ninyo. Di ba? Basahin ninyo. Yung picture na yan, mga kababayan, galing po yan sa Billionaire News Channel, ha? Sila po ang nag-quote dyan. Hindi po ako. Pinicturan ko lang or screenshot ko na, in-screenshot ko lang yan, ha? Baka sabihin na naman ninyo na nagpapalabas tayo ng fake news dito, mga kababayan. Hindi po. Ito, basahin natin para makita ng lahat. Boying bows out. Galing Billionaire News Channel. Justice Secretary Boying Remulla tenders his courtesy resignation. In a show of loyalty and respect, Remulla says he supports President Marcos' push for a government devoted solely to public service and free from politics. I remain fully committed to the goals of your administration and to the service of the Filipino people. Mukhang inamin niya naman dito. Ito, bakit? Saan parte? Ito. Government saan na to? He supports President Marcos' push for a government devoted solely to public service and free from politics. Diba? Ito. In line with your call for a government devoted solely to public service and free from politics, I respectfully tender my courtesy resignation as a Secretary of Justice. Di mukhang inamin din naman niya, mga kababayan. I-evaluate niyo yung statement niya. Anong masasabi niyo dyan? Ako, honestly, yan, mukhang inaamin niya na talaga nagamit itong DOJ sa pamumulitika. Hindi lang natin kung ito, dinideny ni PBBM na hindi siya ang may utos ng mga galawan ng DOJ, ewan ko na lang kung sino. Well, hanggat hindi binubulgar ni PBBM kung sinong mga nasa likod, mga taong nasa likod dyan, iisipin natin talaga na, well,
kahit anong palit, kahit ilang palit pa siya ng mga cabinet members, hanggat siya yung leader dyan, ganun pa rin yan. Oh. Di ba? Again, hintay-hintay tayo. Baka may ilalabas na information ito si PBBM. Pero as of the moment, again, ako honestly, hindi ko biniblame itong mga secretaries nito, mga cabinet members nito, mga kababayan. Kasi para sa akin, depende talaga yan sa leader, mga kababayan. Ako, honestly, kahit sinong i-hire mo dyan, ilagay mo dyan bilang cabinet members, sumusunod lang yan sa utos ng leader. O kahit ilagay mo dyan, tambay, kapag anong gusto mong gawin bilang presidente, o halimbawa, tambay inilagay mo dyan, sabihin mo gusto mong linisin yung daan, dapat walang, susunod yan. Di ba? Pero kapag ikaw leader ka, kahit sino pang pinakamagaling, o halimbawa, si Gibo Chodoro, di ba, magaling yan. O ito, para sa akin, ito si Crispin Remulla, magaling ito. Pero again, iba yung nasa isip mo bilang leader, di, ganun din yung outcome na mga sekretaris mo. Di ba? Mag-comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito sa mga pangyayari na ito. Well, anyway, dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin, and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, so kita-kita tayo sa sunod. Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.